May nakahandang posibleng kulungan ng mga masasakdal dahil sa umunoy katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Sa bagong renovate na Quezon City Jail na ito raw, posibleng dalhin ang mga masasakdal sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanomaliang flood control project at sa itinatakbo raw ng investigasyon. Posibleng sa loob ng 3 linggo ay mayroon ng makulong habang umuusad ang mga pagbinig. Kaya personal itong binisita ni DILG Secretary John Vic Remulla para ay pakitang handa na ang pasilidad. In the end, sila ang arbiter kung saan ikukulong eh. Sila yan eh. But the the conditions are that it is the facility closest to the hearing center. Well, Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang eh. Wala dito eh. So ito na ang pinakamalapit. So ito na ang pinakamanapit, ang kasalukuyang 700 na jail guard madaragdagan pa. Meron po kami mga pag-graduates dito po lahat, dito po namin dadalhin, we're ready po yung personal complement, as well as yung facility po. So ito po yung itsura ng bawat door, may lawak po itong 48 square meters bawat isa. Kaya comfortable daw na makakagalaw ang 10 PDL, katunayan, may 5 double deck para kanilang mapahingahan. Ayan, may mga kutsan, meron din po itong sariling lababo. Malakas ang tubig dito, ayan o, tapos meron din inidoro na may flush. At meron din po silang shower area rito, meron din pong mga ceiling fan, wala pong aircon. At sa ngayon, meron daw 80 dormitories pa raw ang bakante rito. Kaya wala raw magiging kaso ng overcrowding o siksikan, di gaya sa dating kinalalagyan ng Quezon City Jail sa Kamuning wala ng overcrowding. This will be the new standard para sa lahat ng BJNP. Ipinakita rin ni Remulla ang malawak na visitation area, basketball court, water treatment facility at lugar kung saan pwedeng mag-ehersisyo at magpaaraw ang mga PDL. Maglalagay din daw sila ng infirmary na kapareho ng kalidad ng mga ospital para maiwasan ang paghingi ng hospital arrest. Sa kabila ng mga investigasyong patuloy na umiikot sa Pilipinas, isang pangalan ang muling umalingaw sa gitna ng kontrobersya si Ako Bicol Representative Zoldico. Ayon sa mga ulat, si Ko ay nakitang lumapag sa Madrid, Spain, matapos bumiyahe mula Singapore patungong Dubai, at tuluyang dumating sa paliparan ng Madrid bandang 27 minuto pasado alas 7 ng gabi, oras sa Maynila. Habang tahimik na bumababa ang araw sa kabisera ng Espanya, dumarating din ang mga tanong bakit siya naroon, at ano ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis. Sa mga nagdaang buwan, umigting ang mga alegasyon ng korupsyon na nag-uugnay sa pangalan ni Ko sa ilang proyekto ng pamahalaan, mga pondong dapat sanay para sa mga Pilipinong nangangailangan, ngunit sinasabing napunta sa maling kamay. Habang lumalalim ang mga investigasyon, unti-unti ring naglalaho sa publiko ang mambabatas, mula sa mga opisyal na pagtitipon, hanggang sa mga sesyon ng Kongreso tila naglaho siya sa mata ng publiko. Ngayon, habang siya'y namamalagi sa Europa, patuloy ang tanong ng sambayanang Pilipino, ito ba ay isang simpleng biyahe, o isang pagtakas mula sa pananagutan? Habang tahimik ang mga kalsada ng Madrid, hindi ganun katahimik ang usap-usapan sa Maynila. Ang pangalan ni Zoldico ay nananatiling sentro ng mga diskusyon, isang simbolo ng kung gaano kalalim ang ugat ng katiwalian sa bansa. Sa bawat araw na lumilipas ng walang paliwanag, lalong yumiigting ang hinala. At habang lumalayo siya sa Pilipinas, lalong nagiging malinaw ang tanong. Hanggang kailan magtatago ang isang opisyal na inihalal upang maglingkod, ngunit ngayoy pinaghihinala ang lumabag sa tiwala ng bayan. Ngunit ilang araw matapos ang kanyang paglapag sa Madrid, isang bagong impormasyon ang lumutang. Isang Pilipinong residente sa Portugal ang nagpatunay na nakita niya si Zoldico sa lungsod ng Lisbon. Ayon sa kanyang salaysay, naglalakad umano si Ko sa isang tahimik na kalye, may dala lamang na isang itim na bag at tila nagmamadali. Walang kasamang security detail, walang entourage, tila isang karaniwang biyahero na ayaw mapansin ng sinuman. Ang saksing Pinoy ay nagsabing nakilala niya agad ang kongresista dahil ilang beses niya itong nakita sa balita at sa mga sesyon ng Kongreso. Ngunit ang tanong bakit siya naroon at bakit mag-isa? Habang patuloy ang paggalaw niya sa Europa, lalong lumalakas ang hinala na iniiwasan niya ang mga investigasyon sa Pilipinas.
Mula sa Madrid hanggang Lisbon, tila nagiging isang ruta ng pagtakas ang bawat hakbang. Sa mga mata ng ilan, isa itong malinaw na senyales ng pag-iwas sa pananagutan, ngunit sa iba, isa itong desperadong hakbang ng isang taong gustong iligtas ang sarili mula sa bumabagsak na sistema na siya ring tinulungan niyang buuin. Habang patuloy na nagbabantay ang mga Pilipino, lumalawak ang tanong, nasaan na ngayon si Zoldico at kailan siya haharap sa mga alegasyong matagal nang humahabol sa kanya? Yan o. Grabe o. Huling-huli o. Kahit saan ka pumunta, may makakakita sa iyo. Maraming Pilipino sa Europe. Mag-US, mag-Europe. Ayan. Ayan, bumalik na. Nakaliposito na siguro, pero kala walang nakakita. Dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., muling laman ng mga usapan sa social media matapos siyang mamataan ng ilang netizens sa isang party, na umano'y hirap maglakad. Sa mga kuhang video at larawan, makikitang tinutulungan si Revilla habang naglalakad. Na agad namang nagdulot ng sari-saring reaksyon online. May mga nagsabing maaaring may iniindang karamdaman ang dating senador, ngunit marami rin ang nagduda sa tunay na kalagayan niya. Matatandaan na naging sentro na noon ng kontrobersya si Revilla. Dahil sa mga kasong may kaugnayan sa di umano'y pork barrel scam. Isa siya sa mga personalidad na kinasuhan ng plunder at graft, bagaman siya ay kalaunan ay napawalang sala ng Sandigan Bayan. Gayunman, hindi nakaligtas sa puna ng publiko ang tila madalas na paggamit ng ilang opisyal ng umano'y pagkakasakit o panghihina bilang dahilan upang umiwas sa pananagutan o sa mga investigasyon. Sa social media, mabilis kumalat ang mga komentong nagsasabing, tila, nagkakasakit lamang ang ilan kapag sila'y nasasangkot sa mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa mga ganitong pagkakataon, muling nasusubok ang tiwala ng taong bayan sa kanilang mga lider. Ang isyong ito, bagamat nagsimula lamang sa isang simpleng video, ay muling nagbubukas ng tanong hanggang saan ang pagpapasensya ng mga Pilipino sa mga opisyal na paulit-ulit nasasangkot sa kontrobersya, habang patuloy na pinag-uusapan sa publiko ang kalagayan ng dating senador, mananatiling hamon sa pamahalaan at sa mga institusyong pangkatarungan ang pagbibigay ng malinaw at patas na hustisya para sa lahat, may sakit man o wala. Paano mababawi ang perang kinulimbat mula sa mga maanumalyang flood control project? Yan ang tinutukan ng Independent Commission for Infrastructure, o ICI, kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit, at iba pa. Ayon kay ASEAN Chairman Justice Andres Reyes, ang bansa ay nasa krisis. Ang flood control scandal ay laman ng isipan ng bawat Pilipino araw-araw. Lahat ay galit, sugatan, at nadarama ang pagtataksil sa ginawa upang manipulahin ang pananalapi ng bayan para lamang sa kasakiman ng iilan. Dagdag pa niya, ang perang dapat sana ay ginamit upang pagandahin ang buhay ng mga Pilipino, ay ginastos ng mga tiwaling opisyal para sa mga mamahaling kotse, marangyang bakasyon, at pagsusugal sa mga kasino. Lahat ng sangkot ay maaaring maharap sa kaso at makulong, ngunit ayon kay Justice Reyes, hindi sapat ang hustisya lamang. Kailangan din ng pagbawi at pagsasauli ng perang ninakaw sa bayan. Sa ngayon, hindi pa matiyak ng ICI kung magkano ang kabuoang halaga ng perang nawala sa gobyerno. Ayon sa ulat ng Department of Public Works and Highways, may higit 400 na ghost flood control projects na nadiskubre. Sa unang buwan pa lang ng pagdinig ng ICI, mga proyekto pa lamang sa Bulacan at Oriental Mindoro ang iniimbestigahan. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, higit 5 bilyong piso na halaga ng mga bank account at ari-arian ang na-freeze. Kasama pa rito ang 5 bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter na umano'y pagmamay-ari ng dating kongresistang Zoldico. Ayon sa ICI, mas mabilis ang proseso ng forfeiture proceedings o pagbawi ng mga ari-arian kumpara sa mga kasong kriminal. Hindi kailangang hintayin ang hatol bago maibalik sa gobyerno ang mga yaman. Ang mga ari-arian o perang ito ay hindi talaga pag-aari ng mga sangkot, kundi bunga ng krimen, kaya maaari itong bawiin sa pamamagitan ng mga civil at administrative remedies. Isa sa mga unang hakbang ng pamahalaan ay ang pag-auction ng Bureau of Customs sa 13 luxury vehicles na nakumpiska mula sa mag-asawang Diskaya.
Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakatakda ang auction sa Nobyembre at inaasahang makakalikom ang gobyerno ng 200 hanggang 220 milyong piso mula rito. May mga kakulangan sa mga papeles ng mga sasakyan, kaya may karapatan ng gobyerno na i-auction ang mga ito. Kapag nabenta na ang mga kotse, agad makaka-recover ng pondo ang pamahalaan. Isusunod din umano sa auction ang 2 luxury vehicles na isinuko ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, na nagkakahalaga ng 12 at 34 na milyong piso. Kasulukuyan pa itong iniimbestigahan upang tiyakin ang mga papeles, habang nagpapatuloy ang imbestigasyon at pagbawi ng mga ari-arian. Malinaw ang mensahe ng pamahalaan, ang perang galing sa tao ay para sa tao rin.